Pag-usapan natin yung mga mainit na issue dito sa ating paligid, sa ating bansa, pati sa ibang bansa po. Problematic si OWA Administrator Arnel Ignacio dahil sa mga Pilipinong pasaway po. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan. Utang na loob naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin. OWA Administrator ngayon, obligado naman siya na tulungan yung mga naaresto doon sa Qatar kasi nag-rally. Sabi dito, the Embassy of the Republic of the Philippines in Doha strongly advises all Filipino nationals in the state of Qatar to respect local laws. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, dito tayo. Higa tayo dito sa para relax sa hammock. Ayan, may duyan po. O, diba? Marami siya. Yun mga foreigners. Nandun si Mrs. Ayan oh, di ba? Napakagandang resort mga kababayan. Beach resort. Ang daming mga foreigners dito po. Ang ganda ng paligid po. Napaka-presko. Doyan po tayo. Try natin mag-relax dito mga kababayan. Ang sarap pala mahiga dito. Ang sarap matulog. Di ba? Ayos ang buhay. Sana laging ganito araw-araw po. Sabi namin ni Mrs., kailangan din naman mag-relax paminsan-minsan. I-anniversary namin. Sabi namin, mag-travel tayo. Habang malakas pa tayo. Yon ang rason mga kababayan bakit tayo nagta-travel. Kasi habang malakas pa. Ano yun? Yung barko. May lansa dyan Ayan may lansa doon. Pwedeng magbiyahe papunta doon sa malayo. Sa isla. Ayan. Yung gusto mag-travel papunta doon sa isla, pwede po sumakay doon. Ayan lalarga na. Maraming ibon yata dito. Mahuni ng ibon. Ang lakas po. Maraming mga Koreans, Americans, British. Nakita natin mga kababayan dito. Try po natin mga kababayan mag-vlog na nakahiga. Para ibang posisyon naman po. Pag-usapan natin yung mga mainit na issue dito sa ating paligid, sa ating bansa, pati sa ibang bansa po. Problematic si OWA Administrator Arnel Ignacio dahil sa mga Pilipinong pasaway po. May mga Pilipino sa Qatar na aresto po mga kababayan. Siyempre kailangan tulungan nyo ng ating gobyerno. Sabi ni Arnel Ignacio, ano ba naman anya kayo? Bakit ninyo ginagawa yung mga hindi dapat? Pag hindi naman anya nag-aksyon para tulungan kayo ng ating gobyerno, sisisihin ninyo. Pero kayo anya yung gumagawa ng sarili ninyong problema. Tama naman po mga kababayan. Pakinggan natin mga kababayan yung mensahe ni OWA Administrator Arnel Ignacio na pagod na. Nakakapagod din kasi mga kababayan ng ganitong pag-ugali. Kung ano-anong kinasasangkutan na problema ng ating mga OFWs. Sila yung gumagawa ng sarili nilang problema. Hindi lang mga kababayan mag-focus lang sa kanilang trabaho. Kung ano-ano niyang ginagawa. Ayan po si Arnel Ignacio. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadyang na gawin, mga kalokohan, nananadyang na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila.
Utang na loob naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Diba? Merong pagpapanggap ng mga prostitute, nandiyan sa Sharjah, ay magugubang iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, ito na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa, pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na, pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit na buwi. Alam niyo paano po ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Andrason sa akin. Umamin naman. Bakit kailangan pang imbestiga? Ano ba tayo? Hindi ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo. Pag kayo lumipad ng bansa, nagtrabaho kayo dyan, para kayo ambassador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Ang akala na, ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabi kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba na gustong pigahin ang aming lakas para kayo ipagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat. Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayo lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW, maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan, para kayo ay alalayan. Magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag yun na ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo. Yan po mga kababayan yung sabi ni Arnel Ignacio, OWA Administrator. Ngayon, obligado naman siya na tulungan yung mga naaresto doon sa Qatar. Kasi nag-rally in support kay Digong. Wala man po palang wala man pong authorization. Walang permit. Ayan po. Several Filipinos nabbed in Qatar for holding unauthorized political demonstration. Sabi po ng Philippine Embassy. Masama talaga po yung yung natutunan ng ating mga OFWs na iba. Yun ang natingala nila sa kanilang leader. Kita ninyo ang masamang impluensya. Kaya sabi dito, the Embassy of the Republic of the Philippines in Doha strongly advises all Filipino nationals in the state of Qatar to respect local laws and customs relating to mass demonstrations and expressions of political grievances. Matitigas po yung ulo nila. Gusto nila sila yung masunod. Umuwi na lang kaya kayo para malaya kayo na magprotesta. Dito sa Pilipinas, malaya, hindi sinisikil ang mga ganyan. Paano sa ibang bansa? May mga batas sila na bawal po ang mga political demonstration. So yan tuloy ang inabot ninyo. So tama po si OWA Administrator Arnel Ignacio. Ito na naman anya. So siyempre, bilang opisyal ng OWA at saka mga embassy officials, tutulungan kayo. Obligado kayong tulungan. Yun ang nakakalungkot. Pumunta kayo dyan para maghanap buhay. Hindi para sumama sa politika. Pagkatapos, nagpauto kayo doon sa mga nananawagan na zero remittances. O di kinastigo lang ninyo yan, yung pamilya ninyo. Kasi halos wala mang epekto yan. Sabi ni dating NEDA Director Solita Monson, 1 week, zero remittance. Wala man epekto yan. Kung gusto ninyo, 1 year ninyong gawin, may epekto yan. Hindi sa Pilipinas kasi siyempre, hindi man lahat sasama sa inyo. Ilan lang na percentage ang sumusuporta sa inyo.
Ang magugutom niyan, hindi yung Pilipinas. Ang magugutom niyan, yung pamilya ninyo. Habang yung sinusupport ninyo na presidente at yung pamilya ng Duterte, masarap po yung pamumuhay. Nakaipon na eh. Di ba? Pero kung yan ang pinili ninyong buhay, magulo, adi ipagpatuloy lang ninyo po. Sarap na sarapan niya yung mo, Mr. Maravilla. Yung paduyan-duyan ka na lang niya. Paminsan-minsan lang po, mga kababayan, kailangan nating mag-relax. Napakaganda po. Napakasarap dito sa ilalim ng lilim ng kahoy. Di ba? Habang nasa napakagandang resort. Ayan. Balik na tayo doon sa kupuan ni Mrs. kasi nag-iisa lang si Mrs. Nandiyan may kuwan doon may lancha. Diyan ang ganda. Ito naman yung kabila Ayan po. Zoom in natin. Ayan di ba ang ganda rito pa, mga kababayan? Firmax Firming and Lifting Cream, tinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.